Malinaw para sa House prosecutors na may pananagutan si VP Sara sa questionableng paggasta ng kanyang confidential funds. Legal victory din para sa prosekusyon ang naging pasya ng Korte Suprema sa impeachment hearings ng Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Senado. Isaiah. Pinky, nabalitaan na nga ng prosekusyon ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni VP Sara at ng kanyang kampo na kume-question nga sa mga impeachment proceedings sa Kamara. Ayon pa nga sa prosekusyon, Pinky, panahon na raw para mag-move on ang depensa dahil tapos na ang usapin kaugnay sa fishing expedition, mini trial na paulit-ulit daw na tila propaganda na raw ng depensa. Samantala, Pinky, kaugnay nga sa nangyaring impeachment trial ngayong araw dito sa Senado, naniniwala ang prosekusyon na unti-unti na nilang naipakikita sa taong bayan kung paano raw nagkamali si VP Sara ng paggamit ng kanyang confidential funds. Hindi man direktang nababanggit sa paglilitis laban kay VP Sara na mali niyang nagamit ang confidential funds, pero kung testigo at prosekusyon raw ang tatanungin, malinaw na at may sapat ng basihan para masabing nagkamali ang bise. Sunod-sunod na raw kasi ang mga red flags. Sabi, if there's a failure to liquidate despite demand, then that is already a prima facie evidence that the persons who are accountable for these funds misused it, or in fact, ang nakalagay doon, used it for his or her personal benefit. Kung may complete staff work yan, hindi sana nabuo yung chichiryagang na yan. Hindi sana umabot sa ganung punto. Kung kumpleto yung mga dokumento niyan, hindi tayo abot dito eh. Kumbaga, nagkakaroon na ng sunod-sunod na yung red flags. Malinaw rin para sa kanila na may pananagutan ng bise dahil permado niya mga liquidation ng pondo na ipinagkatiwala sa kanyang opisina. Nabase rin sa paglilitis, nakitaan ito ng mga discrepancies. Nabanggit din ng testigo na mula sa Commission on Audit na pinadalhan ng bise ng Notice of Disallowance. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, sa huling quarter ng 2022, aabot sa mahigit 73 million pesos ang pinababalik sa Office of the Vice President. Base naman sa isa pang Notice of Disallowance, para sa tatlong quarter ng taong 2023, umabot sa 375 million pesos ang pinababalik ng COA. Sa kabuuan, umaabot ito sa mahigit 448 million pesos. Attorney, just one quick question. Di ba may notice of disallowance? What if the Vice President returned the money and refund it? Ano pong mangyayari sa impeachment? If ever in case. Doesn't change anything. It doesn't change anything. Maski na mag-resign nga siya, tuloy pa rin, di ba? But you know, she'll have walang choice yung Vice President. Kung manilutot na, ay sa uli, she has to. So, but it doesn't change anything. 448 million. Parang hindi tutugma sa salin niya kung babayaran niya yun. Kasi para baka maglo-loan siguro siya. Pinky, ayon pa sa prosekusyon, kung sakali man raw talaga na mangyari nga na ibalik ni VP Sara itong 448 million pesos na laman ng Notice of Disallowance, ay ipapaubaya na raw nila sa impeachment court ang mga magiging hakbang dito sa paglilitis. Ayon pa nga, Pinky, sa prosekusyon, kung sakali man talaga nga na ibalik ni VP Sara, tila patunay raw ito na nagkamali ang bise sa paggamit ng kanyang confidential funds at may tila anomalya sa nangyaring liquidation. Dahil anila, kung may misuse of fraudulent liquidation, maituturing daw ito na kasama sa tinatawag na betrayal of public trust. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.